last message kay Viancy at Manay Handel, naglabas na ng saloobin at may sinabi patungkol kay Kalinga Edu. Ang buong detalye sabay-sabay po nating alamin at pag-usapan ngayong araw. Pero bago po ang lahat, isang mapagpalang araw at gabi sa inyong lahat. Mega love shoutout sa lahat ng ating listeners, viewers, and subscribers saan mang sulok ng mundo, Mapalundon, Visayas at Mindanao. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayang OFW. Kamusta po kayo mga kalingap? Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. At kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, huwag ka nang mahiyang mag-subscribe, like, share, and comment. Huwag mo na rin kalimutang i-click ang notification bell nang sa ganon ay updated ka sa aking mga paparating na video. At syempre, patuloy po natin suportahan sila Kalingap Rob at ang ating ama ng Kalingap, ang nag-iisang founder, si Kuya Valle Santos Matubang. Kung maaari po ay no skip ads, nang sa ganon ay mas marami pa tayong malingap na nangangailangan at konting paunawa po kung maaari ay tapusin mo muna ang kabuuang video nang sa ganon ay akma ang inyong mga komento. Ay, maraming umiyak, maraming idsi. Ano gawin natin? Kahit nga pa ako kagabi umiyak. Umiyak ka din? Siyempre po kasi ano baga. Kaya nga, Kung iisipin ko baga, 2 years sila na nagpasaya sa tao. sabi naman ba ni Biancy, welcome po sa Papa-Ids dito. Opo. Yun naman po talaga yung namin, pinag-usapan namin dalawa na kahit po kahit po na wala ng vlog. Kung talagang seryoso si Enzo, kung talagang bisidido, welcome naman po siya dito lagi. Yun ang maganda ron. Sana magpasya siya dito. Opo. Sana Kasi nakakaiyak naman talaga. nakakalungkot. Kasi Maraming lumuha. libangan na din po ng mga taga ibang bansa. Tapos yun din, biglang ganun. Sana, mayroon pa rin sana, ano? Pero wala naman kasi po tayong magkagawa. Kung talaga siguro po kalauban na po niya ng Panginoon na ganun talaga. Kalauban po lang ng Panginoon na Wala muna. wala na sila. Basta walang iwanan. Ayun na sila. Kahit naman walang black kuya, kung pwede naman po ito. Pwede naman, no? Pwede naman siya. May kumulong Papa-Ido rito. Hindi naman nagpapala si Jensi. Yun, tama. So, welcome po sa Papa-Ido rito. Kahit walang vlog daw po, pwede pa. Na first love sa Biancy? Talaga mag-first love na po yun ay. Ang first love sa Papa-Ido? Nung nailagyan, Naku. talagang wala pa siyang karanasan. Tapos parang sa Hindi pala malungkot si Biancy ay. No? na-develop siya. Develop, oh. Hindi niya naiisip na yung crush niya noon ay magiging karapin niya. Develop pala siya. Biancy, iyak. Kahit kagabi. Hindi ka kagabi? Grabe yan. Yun, kaso yun na. Wawa naman pala si Biancy. Ako naawa ko. Nag-iyak po pala si Biancy. Ganyan talaga ang First love never dies. Ganyan talaga ang pag-ibig. Tama. Ganyan talaga ang pag-ibig. Talagang hindi natin. Nag-iyak pala si Biancy. Pero sabi niya kanina, ano pa si daw? Ito dito? Malungkot. Ayun, at maugong pa nga rin pong pinag-uusapan ang hiwalayang EDSI kung saan ay talagang maraming nalungkot at maraming naluha. Marami ding umaasa na meron pang pag-asa ang EDSI. At kung atin nga pong i-analyze na mabuti ang issue ng EDSI kung bakit nga po ito natigil, ay parang kulang po sila sa pag-uusap, sa maayos na pag-uusap. Kaya sana ay pumunta si Kalingap Edu kay Viancy para po makapag-usap sila ng maayos at maayos nila kung ano man yung mga issue about sa kanila, kung ano yung mga nararamdaman nila para sa isa't isa. At sa palagay ko naman ay mahal nila ang isa't isa. At umamin na rin naman si Viancy na mahal niya si Kalingap Edu. So ang iintay na lang po natin ay si Kalingap Edu. At sabi nga po ni Kalingap Rob, lalaki ang dapat umaksyon. Lalaki ang gumawa ng paraan para po maayos kung ano man ang mga dapat ayusin. Kumbaga ay alisin ang mga pride, kung ano man ang pride na yan, kung gaano kataas. Dahil kung mahal mo ang isang tao, ibababa ang pride na yan para po maging maayos ang lahat. Dahil kung ito ay ating palaging pride ang pinapairal, wala pong mangyayari. Feeling ko naman ay naghihintay lang si Viancy. At sabi nga po ni Viancy ay welcome na welcome si Kalingap Edu doon sa kanilang bahay. Kasi nakakapanghinayang yung 2 years na pinagsamahan nila. Doon sa 2 taon na yon ay napakarami nilang pinagdaanan na nalampasan
Kumbaga ay ganun na lang ba? Hahayaan na lang ba na matapos ang lahat? Para kung talagang ayaw na nilang ituloy ang kanilang love team, at least ay meron po silang maayos na pag-uusap. At alam naman po natin sila ay nasa loob ng kalingap. At magkikita pa rin sila. Lalo po ngayon, meron po silang ganap at sila ay magkukuliya sa April. So, syempre, ay kailangan din po talaga nilang mag-usap at maging professional, lalo na po at sila ay may pinagsamahan din naman. Kung makinig sila Beyonce sa bashing, sa lahat ng mga nakikita nila sa at napupuyot sila sa mga nakapaligid sa kanilang tao, nasa sa kanya yun nasa sa kanila yun guys. Basta tayo dito, support pa rin tayo sa kanya kahit anong mangyari. Kung galit siya sa atin dahil sa mga nababasa nila, wala tayong magagawa doon. Hindi natin kayang kumbinsihin ang tao, lalo na pag nakurap o na brainwash. Mahirap yun. Lalo na medyo, syempre, bata pa siya, madali pa siyang maloko ng ibang tao. Yan ang masasabi lang natin. Guys, ngayon lang tayo ng ganitong issue kasi ayokong matawag dito. Ayokong maging tungkol sa isyuhan lagi ang tungkol sa vlog ko. Kasi hindi naman po para sa mga love team or sa personal life itong vlog natin. So ngayon lang po ako ganito pasensya na po. Sa mga susunod na live po, pag may nagtanong pa sa akin, ito-block ko na po kayo. Kasi ayoko na pong may madamay pa sila Beyonce at yung family nila kasi gusto lang nilang mamuhay ng tahimik. Hindi mo minahal si Beyonce, kaya basta ako. Paano po ba niya i-define ang pagmamahal? Kailangan po ba laging mapakita sa vlog? Lagi po bang kailangan tawag dito? Lahat-lahat ibibigay. Paano niyo po ba masasabi yan? Pagmamahal na gusto niyo. Pagmamahal na pag mag-asawa o ano po ba? Kasi kung sa pagmamahal guys, sa kay Beyonce, hindi nyo na po kailangan questionin. Kasi yung care ko sa bata, yung sa kanya, walang matagal na yun matagal na yun. Kahit nga minsan parang hindi na ako pinapansin, andyan ako pag sa boarding, kahit hindi siya papahatid ako ng pagkain. Pagka mahatid ako, gusto ko laging pinapareport ko kay early kung ano nangyari. So ano po ba, paano ba ano po bang definition ng pagmamahal ang gusto niyo? Saka kung guys, kung wala ka nakikita huwag nyo nang palakin, hindi nyo kasi alam yung mga ibang bagay na detalye para maging para mag-react ng ganyan. Kung sa effort lang, nasa pa sila. Pag kaya kong magbigay ng effort sa kanya, isang tawag lang. Lagi kong sinasabi sa inyo sa vlog, dalawa lang ang nakakasira ng schedule ko, si Kalinga Prab at si Beyonce.